ito ay rated SPG, striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Isang mapagpalang araw, mga kapamilya, ano nga ba ang tunay na dahilan kung bakit agad na umiwas si Tinding nang makita niya si Pilar? Galit ba ito o may mas malalim pang dahilan? Yan ang ating aalamin sa dulo ng bidyong ito. Sa pagpapatuloy ng kwento, iniabot na ni Ramon kay Tanggol ang isang attache case na naglalaman ng ilang piraso ng baril, mga armas na magsisilbing proteksyon ni Tanggol sa bagong mundo na kanyang tatahakin. Lubos ang pagpapasalamat ni Ramon kay Tanggol sa pagtanggap nito sa kanyang pagkatao bilang isang Montenegro. Sa kabila ng mga nangyari, hindi pa rin lubos na makapaniwala si Tanggol sa regalong ibinigay sa kanya ni Ramon. Ngayon lang niya naramdaman kung paano maregaluhan ng isang ama. Isang bagay na hindi niya naranasan kay Rigor. Dahil dito, taos-pusong nagpasalamat si Tanggol kina Ramon at Don Julio sa pagturing sa kanya bilang bahagi ng kanilang pamilya. Sa unang pagkakataon, niyakap ni Ramon si Tanggol. Ramdam sa kanyang yakap ang mga taong hindi nila nakilala ang isa't isa. Maya-maya pa, emosyonal na niyakap din ni Tanggol si Ramon na tila ba hindi pa rin makapaniwala sa mga nangyayari sa kanya. Samantala, nagdesisyon si Tinding na magsimba sa Quiapo upang humingi ng gabay sa Poong Nazareno. Kasama si Roda, pumasok sila sa simbahan, dala ang bigat na mga pangyayari sa kanilang pamilya. Habang nagdarasal, napansin ni Roda ang pagdating ng mga gerero. Agad niya itong ibinulong kay Tinding, dahilan upang maputol ang kanyang pagdarasal at mapatingin sa paligid. Hindi nagtagal, nagtago ang kanilang mga mata. Hindi nagtagal, nagtagpo ang kanilang mga mata, si Pilar at si Tinding. Walang nagsalita ngunit puno ng emosyon ang kanilang titigan. Maraming alaala ang tila ba bumabalik sa kanilang isipan. Bago pa man makalapit si Pilar, agad na umiwas si Tinding at lumayo. Sinubukan siyang hanapin ni Pilar ngunit mabilis itong nakapagtago sa loob ng simbahan. Nang siya'y mag-isa na, hindi na napigilan ni Tinding ang kanyang emosyon at tuluyan ang bumagsak ang kanyang mga luha. Samantala, kinausap ni Tanggol ang kanyang mga kaibigan dahil gusto niyang alamin ang lahat tungkol kay Miguelito, ang kanyang personalidad, kahinaan at kung may posibilidad ba na magkasundo sila sa kabila ng kanilang kompetisyon. Hindi nagtagal, dumating si Miguelito at inaabot niya ang kanyang kamay kay Tanggol. Sinabi niya dito na malapit na ang kanilang karera at may the best man win. Dito na nagsimula ang kanilang karera. Mabilis na lumabas si Tanggol sa unahan at agad na nanguna sa kompetisyon. Hindi naman nagpahuli si Miguelito na kahit nahuhuli ay patuloy siyang humahabol at hindi nagpapadaig. Sa isang sulok, binabantayan ni Divina ang laban. Sa radyo, binigyan niya ng babala si Tanggol na mag-ingat dahil dalawa na lang sila ni Miguelito na naglalaban at maaring may mangyaring hindi inaasahan. Hindi naman makakapayag si Miguelito na maunahan siya ni Tanggol dahil malaking kahihiyan ito sa kanilang pamilya at sa kanyang pagkatao. Balik tayo sa simbahan kung saan inakala ni Tinding na naiwasan niya na si Pilar, ngunit tila tadhana na ang gumagawa ng paraan para sila ay muling magkaharap. Ang kwento sa likod ng kanilang pagkikita ay dahil si Tinding ang dating kasambahay ng mga gerero at si Pilar naman ay pilit na inilalapit ang kanyang sarili kay Gustavo. Nang nalaman ni Pilar na nagkakagusto na si Gustavo kay Tinding, gumawa ito ng paraan upang tuluyang lumayo si Tinding, lalo na nang malaman ni Pilar na nagdadalang tao si Tinding at si Gustavo ang ama nito. Binantaan niya si Tinding na kapag hindi pa ito lumayo, hindi lang si Tinding kundi pati ang kanyang anak ang ipapapatay nito. Kaya naman sa muli nilang pagkikita, muling nanumbalik ang mapait na nakaraang kay Tinding. Abangan natin kung aaminin ba ni Tinding kay Gustavo na nagkaroon sila ng anak at ito nga ay walang iba kundi si Marites. Pag nagkataon, si Tanggol pala
ay isa ring gerero